Buntis ako, Alejandro. Pero bakit sa TV kita nakikitang ikinakasal sa iba? Ang bawat salita ay parang laslas sa pulso ni Althea habang hawak ang positibong pregnancy test. Sa harap ng karangyaan ng mga Del Rosario, siya ay itinapon na parang basurang nakakasagabal sa kanilang reputasyon. Wala kang puwang sa pamilyang ito, ang bulyaw ng biyenang mapagmataas. Ngunit ang pusong dinurog sa Maynila, muling mabubuo sa Singapore nang may higit na ningning. Sino ngayon ang luluhod para sa tawad? Abangan ang pagbabalik ng babaeng pinagkaitan, ngunit muling babangon bilang isang ganap na reyna. Magagawa mo bang patawarin ang taong pumatay sa iyong pagkatao? Ituloy niyo ang anunsyo sa TV ngayong gabi. Malalaman ng buong bansa na ikakasal na ang nag-iisang tagapagmana ng mga Del Rosario kay Isabela Valderrama. At si Althea? Wala siyang halaga. Isang pagkakamaling dapat ng ibaon sa limot. Ang boses ni Donna Victorina ay parang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa labas ng pinto ng study room, nanigas ang mga binti ni Althea. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang maliit na puting plastic, isang pregnancy test na malinaw na nagpapakita ng dalawang pulang guhit. Plano niyang ibigay ito kay Alejandro, kasabay ng mainit na sinigang na hipon na kaniyang maingat na inihanda dahil alam niyang ito ang paboritong pampalubag loob ng asawa matapos ang isang mahabang araw sa opisina. Ang usok mula sa niluluto niya sa kusina, na kanina ay amoy pag-ibig at malasakit, ay tila naging lason na biglang sumakal sa kanyang lalamunan. Pero ma'am, paano si Althea? Kasal kami. Ang mahinang boses ni Alejandro ay sumunod, ngunit walang bahid ng pagtatanggol. Tila ba isa lamang itong tanong tungkol sa isang lumang gamit na hindi alam kung saan itatapon. Isang papel lang ang pinanghahawakan niya, Alejandro. Madaling sunugin ang papel, pero ang reputasyon ng pamilya natin at ang merger sa mga Valderrama ang magliligtas sa atin sa pagkabagsak. Don't be so weak. You never loved that girl, right? She was just a distraction. Naghihintay si Althea. Hinintay niya ang pagtutol ng asawa. Hinintay niyang sabihin ni Alejandro na mahal siya nito, na mahalaga ang pagsasama nila sa loob ng 2 taon. Ngunit ang tanging sumagot ay ang nakabibinging katahimikan bago ang marahang buntong hininga ni Alejandro. Gawin mo ang dapat, Mom. I'll handle the press. Just make sure she stays away from the cameras. Ang bawat salitang binitawan ni Alejandro ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa puso ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pregnancy test hanggang sa naramdaman niya ang sakit ng plastic sa kanyang palad, ngunit hindi iyon sapat para tapatan ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mundo na binuo niya sa paligid ng lalaking ito ay gumuho ng walang ingay. Walang pasabog, walang sigaw, kundi ang marahang pagtulo ng luha na hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng basag na salamin. Ang bahay na dati ay itinuring niyang kanlungan ay biglang naging isang malamig at madilim na kabaong. Pagdating sa kusina, nakita niya ang umaapoy na kalan. Ang kumukulong sabaw ng sinigang ay naglalabas ng mga bula. Tila ba nagre-reprosye sa kanyang katangahan. Hinawakan niya ang sandok, ngunit agad din itong binitiwan. Wala na siyang silbi rito. Wala nang silbi ang kaniyang pagmamahal sa isang bahay na ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan. Sa gitna ng kaniyang pagkalunod sa sariling emosyon, ang malaking telebisyon sa sala ay biglang nagliwanag. Isang breaking news ang bumungad. Ang mukha ni Alejandro na may suot na pinakaguwapong ngiti ay katabi ng isang magandang babae na si Isabela. Ang balita ay tungkol sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib na tinaguriang Royal Wedding of the South. Congratulations to the power couple. Ang masiglang boses ng reporter ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Althea. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sala
At pumasok si Donna Victorina. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas malamig pa sa yelo. Wala siyang gulat na makita si Althea na nakatayo roon, wasak at may hawak na pregnancy test. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, narinig mo na pala. Good. Hindi na natin kailangang magkaroon ng mahabang drama, sabi ng matanda habang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang tibok ng isang pusong walang awa. Huwag mong isiping gagamitin mo ang batang yan para manatili rito. Sa pamilyang ito, dugo ang mahalaga at ang dugong dala mo ay hindi kailanman magiging sapat para sa amin. Tumingin si Althea sa kanyang biyenan. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha. Asawa niya ako, Donna Victorina. Mahal namin ang isa't isa. Humalakhak ang matanda, isang tunog na puno ng pangungutya. Mahal? Althea Hija, si Alejandro ay pinalaki para sa kapangyarihan, hindi para sa sentimental na basura. Tingnan mo ang TV, iyan ang katotohanan. Ikaw? Ikaw lang ang aninong kailangang maglaho bago sumikat ang araw. Lumapit pa ang matanda at marahas na hinablot ang pregnancy test mula sa kamay ni Althea. Tiningnan niya ito nang may pandidiri bago ito itinapon sa basurahan sa tabi ng lababo. Wala kang mapapatunayan, walang maniniwala sa'yo. At kung susubukan mong sirain ang kasal ng anak ko, titiyakin kong hindi mo na makikita ang liwanag ng bukas. Ngayon, umalis ka na. Bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas na parang basura. Nanginig ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok, pinalitan ng isang malamig na determinasyon na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kaniyang pagkatao. Tiningnan niya ang basurahan kung saan nakahiga ang kaniyang huling pag-asa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Donna Victorina. Sa unang pagkakataon, hindi yuko ang kaniyang ulo. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay sa isang babaeng kinalimutan ng mundo. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Ngunit sa loob ng silid, ang katahimikan ni Althea ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. Ano ang halaga ng katapatan kung ang dambana ng iyong pag-ibig ay itinayo sa ibabaw ng iyong sariling libingan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang sakit bago ang kaniyang pagsusumamo ay maging isang sumpa na wawasak sa lahat? Manatili ka rito sa dilim, Althea. Dito ka nababagay, sa isang sulok kung saan walang makakakita sa iyong kahihiyan at kung saan hindi mo madurungisan ang nagniningning na pangalan ng mga Del Rosario. Ang boses ni Donna Victorina ay tila tunog ng susi na pinihit sa kandado. Isang huling hatol na nagbaon kay Althea sa loob ng isang maliit at malamig na silid sa dulo ng mansyon. Hindi siya pinalaya sa gitna ng ulan. Mas malala ang ginawa nila. Ikinulong siya. Pinagkaitan siya ng liwanag, ng pagkain, at ng karapatang maging tao. Lahat ay upang masiguro na walang baliw na asawa na susulpot sa engranding kasal ni Alejandro sa telebisyon. Nakaluhod si Althea sa malamig na sahig. Ang kaniyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kaniyang tiyan. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang babala. Isang paalala na hindi na lamang siya nag-iisa sa laban na ito. Ang silid ay amoy alikabok at lumang kahoy, isang bodega ng mga nakalimutang alaala na ngayon ay naging kaniyang piitan. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa bintana na nagpapakita ng malupit na hagupit ng bagyo sa labas. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang gutom ay nagsisimulang humapdi sa kanyang sikmura, ngunit ang mas matinding sakit ay ang pagtataksil na patuloy na bumabalot sa kanyang diwa. Bawat tawa ni Alejandro na kanyang naaalala ay naging parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto.
Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagdulot ng pananakit sa kanyang mga mata. Nakatayo roon si Donna Victorina, kasunod ang isang lalaking nakaputi na may hawak na itim na bag. Ang amoy ng gamot at kemikal ay agad na pumatay sa natitirang hangin sa silid. Ang batang iyan ay hindi kailanman magiging isang Del Rosario. Althea, ang malamig na sabi ng matanda habang humahakbang palapit. Masyado kang ambisyosa. Akala mo ba ay papayagan naming magkaroon ng tagapagmana mula sa isang babaeng galing sa putik? Tapusin na natin ang pagkakamaling ito. Nanlaki ang mga mata ni Althea sa takot. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ano? Anong gagawin niyo? Huwag niyo pong saktan ang mga anak ko. Maawa kayo. Ang kaniyang pagsusumamo ay nauwi sa isang basag na tinig. Isang panalangin na tila hindi naririnig ng langit. Ito ay para sa kabutihan mo, Hija. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng pera at maaari ka nang umalis ng malinis. Ang sagot ng matanda habang sinesenyasan ang lalaki na lumapit. Sa gitna ng kaniyang desperasyon, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang lakas. Isang instinct ng isang ina na handang pumatay o mamatay para sa kaniyang supling. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang lalaking nakaputi at mabilis na sumiksik sa ilalim ng isang lumang mesa. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa galit at takot. Huwag niyo silang hahawakan, papatayin ko kayo. Ang kaniyang boses ay hindi na katulad ng mahinhin at masunuring Althea. Ito ay boses ng isang sugatang leon. Nainis si Donna Victorina. Matigas talaga ang ulo mo. Iwanan niyo muna siya riyan. Gutumin niyo hanggang sa kusa siyang lumapit at magmakaawa para sa operasyong ito. Siguraduhin niyo ring walang makakalapit sa kwartong ito. Muling bumagsak ang kadiliman ng isara at ikandado nila ang pinto. Ang bawat segundo ay tila tunog ng mabigat na martilyo sa katahimikan ng gabi. Ang kaniyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang nag-aapoy na puot. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ng biyenan, galing sa putik. Oo, ang bulong ni Althea sa dilim, habang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Galing ako sa putik, at sa putik ko rin kayo ililibing balang araw. Hating gabi na, nang marinig niya ang isang kakaibang tunog. Hindi ito ang hangin, at hindi rin ito ang ulan. Isang marahang pagkiskis sa salamin ng bintana. Isang anino ang humarang sa maliit na liwanag ng buwan. Napatigil sa paghinga si Althea. Ang kaniyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Isang kamay ang kumatok ng mahina sa bintana. Isang senyas na pamilyar sa kanya mula pa noong kanyang kabataan sa probinsya. Ang bintana na akala niya ay selyado na ay dahan-dahang gumalaw. Althea? Althea, nandito ako. Huwag kang maingay. Sino ang taong ito na naglalakas loob na pasukin ang kuta ng mga Del Rosario sa gitna ng madilim na gabi? Ito ba ay isang kamay na sasagip sa kanya o isa na namang patibong na tuluyang wawasak sa kanyang natitirang lakas? Bilisan mo, Althea. Wala na tayong oras bago mag-ikot ulit ang mga bodyguard sa labas ng mansyon. Ang boses na yon ay galing kay Mang Isko, ang matandang hardinero na tanging nakakita sa kabutihan ng puso ni Althea mula nang pumasok siya sa pamilyang Del Rosario. Sa kanyang mga kulubot na kamay, hawak niya ang pag-asa ng isang babaeng itinapon ng tadhana. Ang bintana ay dahan-dahang bumukas. Ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang amoy ng basang lupa ay humampas sa mukha ni Althea. Tila ba hinihila siya palabas mula sa kabaong na kaniyang kinaroroonan. Sa kabila ng panghihina ng kaniyang katawan dahil sa gutom at pagod, pinilit ni Althea na kumilos. Ang kaniyang bawat galaw ay maingat. Iniisip ang dalawang buhay na kaniyang pinoprotektahan sa loob ng kaniyang sinapupunan. Naramdaman niya ang magaspang na kahoy ng hamba ng bintana
habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang mga binti. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila babala ng panganib na nakapaligid sa kanila. Salamat, Mang Isko. Hindi ko po ito makakalimutan. Ang bulong ni Althea nang tuluyan na siyang makatapak sa basang damo ng hardin. Ang ulan ay humupa na, ngunit ang mga patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno ay patuloy na bumabagsak sa kanyang balat, tila mga malamig na halik ng kalayaan. Inakay siya ng matanda patungo sa likurang bahagi ng mansyon kung saan nakaparada ang isang luma at kalawanging sasakyan. Doon, ibinigay ni Mang Isko ang isang maliit na sobre na puno ng kaniyang mga naipong pera. Gamitin mo ito, Hija. Pumunta ka sa airport. May kaibigan akong makakatulong sa iyo na makalabas ng bansa nang hindi napapansin ng mga Del Rosario. Huwag kang lilingon. Ang nakaraan ay isang bangungot na kailangan mo ng gisingan. Habang tumatakbo ang sasakyan papalayo sa mansyon, tiningnan ni Althea ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masayahing Althea na kanyang kilala. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit may isang bagong ningning doon. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Binuksan niya ang sobre at nakita ang isang one-way ticket patungong Singapore. Isang bagong simula sa isang lupain kung saan walang nakakaalam ng kaniyang pangalan. At higit sa lahat, kung saan hindi siya mahahanap ng kamay ni Donna Victorina. Pagdating sa airport, ang ingay ng mga tao at ang liwanag ng mga anunsyo ay nagdulot ng pagkahilos sa kanya. Sa bawat sulok, nakikita niya ang mukha ni Alejandro sa mga pahayagan at sa mga screen ng telebisyon. Suot ang kanyang pinakamahal na suit habang katabi si Isabela. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na kasing talas ng dati. Pinalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Paalam, Alejandro, ang bulong niya habang hawak ang kaniyang passport. Sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong ikaw naman ang mawawalan ng hininga sa sakit. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, naramdaman niya ang isang biglang pananakit sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang mga hakbang ay naging mabigat. Napahawak siya sa sandalan ng isang upuan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang malamig na pawis ay muling lumabas sa kanyang noo. Huwag ngayon, please huwag ngayon, ang panalangin niya sa kaniyang isipan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw sa kaniyang tiyan. Tila ba nagbibigay ng babala ang kaniyang mga anak. Nang makaupo siya sa loob ng eroplano at naramdaman ang pag-angat nito mula sa lupa, tiningnan niya ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit. Ang lungsod na naging saksi sa kanyang pag-ibig ay siya ring naging saksi sa kanyang pagkawasak. Ang eroplano ay pumasok sa loob ng makapal na ulap at kasabay nito ang pagpikit ng kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Paglapag ng eroplano sa Singapore, ang kaniyang paningin ay biglang nagdilim. Ang ingay ng makina ng eroplano ay tila naging isang malakas na ugong sa kaniyang pandinig. Nang subukan niyang tumayo, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kaniyang binti. Ang takot na kaniyang pilit na itinago ay biglang sumabog. Sa isang dayuhang lupain, kung saan wala siyang kakilala at walang pera, ang kaniyang katawan ay tuluyang bumigay. Bumagsak siya sa sahig ng airport. Ang huling nakita niya ay ang mga sapatos ng mga taong naglalakad ng mabilis bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kaniyang kamalayan. Sino ang hahawak sa kaniyang kamay sa gitna ng kawalan? At ang mga anak ba na kaniyang ipinaglaban ay magkakaroon pa ng pagkakataong makita ang liwanag ng mundong ito? Huminga ka ng malalim, Althea. Huwag kang susuko. Isipin mo ang mga anak mo na naghihintay na masilayan ng mundo. Ang boses na yon ay hindi pamilyar, ngunit puno ng init at pagmamalasakit. Nang idilat ni Althea ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng isang ospital ang bumungad sa kanya.
Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa malansang amoy ng dugo at pawis. Sa kanyang tabi, isang matandang babae na may maamong mukha ang mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Ito si Lola Amara, isang Filipina nurse na nakakita sa kanya nang bumagsak siya sa sahig ng Changi Airport. Ang banang panganganak ay tila isang malakas na bagyong humahagupit sa bawat himaymay ng kaniyang katawan. Naramdaman ni Althea ang kaniyang puso na tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng bakal na kama. Ang kaniyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa mismong pundasyon ng gusali upang makahugot ng lakas. Isang malakas pa, iha! Nakikita ko na ang buhok ng unang sanggol. Ang sigaw ng doktor sa wikang Ingles. Ngunit ang tanging naririnig ni Althea ay ang kaniyang sariling mabilis na paghinga. Sa bawat tulak, naaalala ni Althea ang mukha ni Donna Victorina at ang malamig na mga mata ni Alejandro. Ang bawat sakit ng katawan ay kaniyang ginawang sandata. Ang bawat patak ng kaniyang pawis ay naging simbolo ng kaniyang pag-alis sa pagiging biktima. Hindi siya susuko rito, hindi sa isang dayuhang lupa na malayo sa mga taong gustong pumatay sa kaniyang mga supling. Isang matinis na tunog ng pag-iyak ang pumuno. Sa silid, isang tunog na mas maganda pa sa anumang kanta. Ang unang sanggol, isang lalaki, ay inilapag sa kaniyang dibdib. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, ang pangalawang alon ng sakit ay muling dumating. Makalipas ang ilang minuto, isang pangmunting iyak ang sumali sa orkestra ng buhay. Nathan at Natalia, ang mahinang bulong ni Althea habang ang kaniyang mga luha ay malayang dumadaloy, bumabasa sa maliliit na pisngi ng kaniyang kambal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, gutom, at pagtataksil ay tila naglaho. Ang kaniyang mga anak ang kaniyang naging bagong mundo, ang kaniyang dahilan upang muling bumuo ng isang imperyo mula sa wala. Lumipas ang ilang araw sa ilalim ng pag-aalaga ni Lola Amara. Ang maliit na apartment ng matanda sa Tuapayo ang naging pansamantalang kanlungan ni Althea. Sa umaga, pinagmamasdan niya ang kaniyang mga anak habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Ngunit sa likod ng kaniyang mga ngiti, naroon ang isang lihim na plano. Isang hapon, habang nagtitimpla ng gatas ang kambal, iniabot ni Lola Amara ang isang nakatuping pahayagan mula sa Pilipinas na ipinadala ng isang kakilala. Ang balita sa loob ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kaniyang natutulog na galit. Ang pamilya del Rosario ay nagluluksa sa pagpanaw ng asawa ni Alejandro del Rosario sa isang aksidente sa ibang bansa. Ang basa ni Althea sa headline. Ang kaniyang litrato, ang litratong kuha nung araw ng kanilang kasal, ay nakalagay doon ng may itim na laso. Nabitawan ni Althea ang hawak na kutsara. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang huling hudyat ng kaniyang lumang pagkatao. Namatay na ang Althea na mahina. Namatay na ang babaeng naniwala sa mga pangako ng isang Del Rosario. Ang mundong kaniyang iniwan ay itinuring na siyang isang bangkay, isang aninong hindi na muling magbabalik. Pinatay niyo na ako sa harap ng lahat. Ang bulong ni Althea. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. Ngunit may kalakip na kakaibang kapayapaan. Tumingin siya kay Nathan at Natalia na mahimbing na natutulog sa kaniyang tabi. Hayaan niyo silang maniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Dahil kapag bumalik ako, hindi na ako ang Althea na kilala niyo. Isang reyna ang haharap sa inyo at sisiguraduhin kong wala kayong matatataguan. Kinuha ni Althea ang isang lumang notebook at sinimulang isulat ang unang pahina ng kaniyang bagong buhay. Ang bawat numero, ang bawat plano sa negosyo ay naging bahagi ng kaniyang pag-akyat patungo sa rurok. Ang Lumina Health ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang magiging kaniyang tabak. Ngunit sa kabila ng kaniyang determinasyon, isang katanungan ang patuloy na gumagambala sa kaniyang isipan sa tuwing dumarating ang gabi.
Paano kung ang dugong nananalatay sa kanyang mga anak ay maging dahilan upang mahanap sila ng mga Del Rosario bago pa man siya maging handa? Isang kumatok sa pinto ni Lola Amara ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Isang lalaking nakasuit ang nakatayo sa labas, may hawak na isang itim na envelope. Ang kaba sa dibdib ni Althea ay muling bumalik. Tapos na ba ang kaniyang pansamantalang kapayapaan? Hindi ako narito upang saktan ka, Althea. Narito ako dahil kay Mang Isko. Ang mga salitang iyon, mula sa lalaking nakatayo sa pintuan, ay tila nagpabagsak sa pader ng takot na itinayo ni Althea sa paligid ng kaniyang sarili. Ang lalaki ay si Attorney Ramos, isang abogadong matagal ng lihim na tumutulong sa mga maliliit na empleyado ng mga Del Rosario. Ang itim na sobrang dala niya ay hindi naglalaman ng banta, kundi ang mga dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon sa probinsya ay nakapangalan sa ina ni Althea, isang katotohanang itinago ni Donna Victorina sa loob ng maraming taon. Ito ang naging unang tuntungan ni Althea. Gamit ang tulong ni Attorney Ramos at ang hindi matatawarang sipag, ibinenta niya ang karapatan sa lupang iyon at ginamit ang pera upang magtayo ng isang maliit na stall ng mga organic herbal supplements sa isang sulok ng Orchard Road. Ang kaniyang inspirasyon, ang mga halamang gamot na itinuro sa kaniya ng kaniyang lola sa Pilipinas at ang pagnanais na walang ibang ina ang makaranas ng kaniyang pinagdaanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng ilog. Ang mga kamay ni Althea na dati ay amoy lansa ng isda at uling mula sa pagluluto sa mansyon, ngayon ay amoy mamahaling pabango at sterile na guwantes. Ang maliit na stall ay naging Lumina Health, isang multimilyong dolyar na imperyo na nakatuon sa maternal care at wellness sa loob ng kanyang malawak na opisina na nakaharap sa nagniningning na skyline ng Singapore. Pinagmamasdan ni Althea ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na at maayos ang pagkakastyle. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Tanging ang talas ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. "Mommy, look! I drew a picture of us and Lola Amara." Ang masayang sigaw ni Natalia habang tumatakbo patungo sa kanya. Kasunod nito ang tahimik ngunit matalinong si Nathan na may hawak na libro tungkol sa mga bituin. Ang kanyang mga anak ang kanyang naging lakas. Sa bawat gabi na gusto na niyang sumuko dahil sa pagod, ang kanilang mga tawa ang nagsisilbing kaniyang kape at bitamina. "Ang ganda naman nito, my little princess," ang sagot ni Althea habang hinahalikan ang noo ng anak. "Nathan, Natalia, laging tandaan, kahit anong mangyari, tayo ang magkakampi. Walang sino man ang pwedeng humamak sa atin." Isang gabi, habang binabasa ni Althea ang pinakabagong ulat sa pandaigdigang ekonomiya, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Ang Del Rosario Holdings ay nahaharap sa isang matinding krisis sa pananalapi. Ang kanilang mga proyekto sa real estate ay nag-collapse at ang kanilang mga stock ay bumubulusok pababa. Higit sa lahat, ang kumpanya ay kinasuhan dahil sa kapabayaan sa kanilang mga medical clinics, isang irony na hindi pinalampas ni Althea. Kinuha niya ang isang magazine kung saan siya ang nasa cover bilang Asia's most influential woman in healthcare. Hinaplos niya ang kaniyang sariling mukha sa larawan. Ang panahong kailangan niyang magtago ay tapos na. Ang panahong kailangan niyang umiyak sa dilim ay malayo na sa kaniyang gunita. "Althea, handa ka na ba?" Ang tanong ni Lola Amara habang papasok sa silid, may dalang mainit na tsa. Ang tunog ng tasa na idinampi sa mesa ay tila isang hudyat. "Hindi lang ako handa, Lola. Ako ang sagot sa kanilang mga dalangin." Ang malamig na sagot ni Althea. Gusto nilang iligtas ang kumpanya nila? Pwes, kailangan nilang lumapit sa Lumina Health. At kapag kaharap ko na sila, sisiguraduhin kong malalaman nila na ang babaeng itinuring nilang patay ang siyang hahawak sa kanilang huling hininga. Kinuha ni Althea ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant.
Ihanda ang lahat ng kailangang dokumento para sa expansion sa Pilipinas. I want a grand launch in Manila. At siguraduhin mong ang unang makakatanggap ng imbitasyon ay ang pamilya Del Rosario. Habang nakatingin sa malayo, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang pintig sa kaniyang puso. Hindi ito takot, kundi ang adrenaline ng isang mangangaso na nakita na ang kaniyang biktima. Ang kaniyang pagbabalik ay hindi lamang para sa katarungan, kundi para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang kaniyang dangal, ang kaniyang pangalan, at ang katarungan para sa kaniyang mga anak. Ngunit sa likod ng kaniyang tagumpay, may isang lihim na hindi alam ni Althea. Si Alejandro, sa kabila ng kaniyang pagpapakasal kay Isabela, ay bawat taon na bumibisita sa isang bakanteng lote kung saan niya huling nakita si Althea. Mayroon ba itong kahulugan o isa lamang itong bahagi ng kaniyang pagpapanggap? Ang susunod na kabanata ng kaniyang buhay ay magsisimula sa lupang kaniyang tinakasan. Ngunit ang katanungan ay, kapag nakita na niya ang mga taong sumira sa kanya, mananatili ba ang kaniyang puso na kasing tigas ng bato? O muling matutunaw ito sa harap ng isang nakaraan na pilit niyang ibinabaon? Hindi lahat ng sugat ay pinagagaling ng panahon. Ang iba, kailangan ng katarungan para tuluyang magsara, kahit pa ang kapalit nito ay ang muling pagbukas ng mga alaala na pilit mo nang ibinaon sa limot. Habang hawak ni Althea ang gintong pluma sa kanyang opisina, naramdaman niya ang malamig na haplos ng aircon sa kanyang balat. Ngunit ang init sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na hindi kailanman namatay. Sa harap niya ay ang formal na dokumento ng Proposal for Strategic Partnership para sa Del Rosario Holdings. Ang kumpanyang dati ay tiningnan niya nang may takot at paggalang, ngayon ay nakasalalay ang buhay sa isang pirma niya. Mami, bakit po tayo aalis? Dito na po ang school namin, di ba? Ang tanong ni Nathan habang nakatingin sa malalaking maleta na nakahilera sa gitna ng kanilang penthouse. Ang kaniyang maliit na boses ay puno ng kuryosidad. Bit-bit ang talino na tila namana niya sa kanyang ama. Isang katotohanang pilit na iniiwasan ni Althea. Lumapit si Althea at lumuhod upang mapantayan ang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito at sa bawat guhit ng mukha ni Nathan, nakikita niya ang anino ni Alejandro. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan nagmula ang mami. May mga bagay lang na kailangang ayusin, Nathan. Pero huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa inyo roon. Pumasok si Lola Amara sa silid. Bit-bit ang isang lumang kahon. Ito ang kahon na naglalaman ng mga damit na suot ni Althea noong gabing tumakas siya mula sa mansyon. Ang mga damit na yon ay amoy ulan at amoy ng kaniyang sariling mga luha. Sigurado ka na ba rito, Althea? Ang pagbabalik ay hindi lang tungkol sa negosyo. Pagharap din ito sa mga multo na matagal mo nang tinakasan. Ang seryosong paalaala ng matanda. Ang tunog ng paglapag ng kahon sa sahig ay tila isang mabigat na hudyat ng kaniyang nakaraan. Ito na ang tamang panahon, Lola. 5 taon ko itong ipinagdasal. 5 taon kong binuo ang bawat piraso ng aking sarili para lang sa sandaling ito. Ang sagot ni Althea habang tumatayo ng matuwid. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. Gusto nilang makita ang CEO ng Lumina Health? Pues, ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Pero hindi nila alam na ang reynang ililigtas sila ay ang aliping itinapon nila sa gitna ng bagyo. Kinabukasan, sa loob ng isang pribadong jet, pinagmamasdan ni Althea ang asul na karagatan sa ibaba. Ang bawat sentimetro ng paglipad ay tila paglapit sa kaniyang tadhana. Sa kaniyang tabi, mahimbing na natutulog ang kambal, walang kamalay-malay sa bagyong kakaharapin ng kanilang ina. Kinuha ni Althea ang kaniyang tablet at binuksan ang isang lihim na folder. Doon, nakita niya ang mga pinakabagong larawan ni Alejandro. Mukhang matanda na ito, may mga linya ng pagod sa kanyang mukha, at ang kaniyang mga mata ay tila wala ng ningning. Katabi nito ang larawan ni Donna Victorina,
na hanggang ngayon ay suot pa rin ang kaniyang mapagmataas na mukha sa bawat event ng socialite. Hindi niyo ako makikilala, ang bulong ni Althea sa hangin. Dahil ang Althea na minahal niyo at sinaktan niyo ay matagal nang wala. Ang kaharap niyo ngayon ay ang inyong pinakamatinding bangungot. Paglapag ng jet sa Manila, ang amoy ng usok at ang init ng tropikal na araw ay tila isang yakap na puno ng tinik. Sa bawat hakbang ni Althea pababa ng eroplano, ang kanyang mga takong ay gumagawa ng isang matatag at makapangyarihang tunog sa semento. Isang ritmo ng paghihiganti. Isang itim na limousine ang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya, iniabot ng kanyang assistant ang isang envelope. Madam, ang Del Rosario Holdings ay nag-organisa ng isang emergency gala ngayong gabi. Naka-address ang imbitasyon sa CEO of Lumina Health. Inaasahan nilang darating ang taong magliligtas sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ihanda ang aking pinakamagandang bestida. I want it blood red. Gusto kong makita nila ang kulay ng lahat ng sakit na idinulot nila sa akin. Habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa isang mamahaling hotel, dumaan sila sa tapat ng lumang mansyon ng mga Del Rosario. Nakita ni Althea ang bintana kung saan siya tumalon 5 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib. Hindi ito lungkot, kundi ang adrenaline ng isang huling laban. Ngunit ang hindi alam ni Althea, sa mismong hotel na kanyang tutuluyan, ay may isang taong kanina pa naghihintay. Hindi si Alejandro at hindi si Donna Victorina. Isang lalaking may hawak na lumang litrato ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at isang lihim na matagal nang itinatago sa ilalim ng lupa. Sino ang lalaking ito na tila may sariling plano sa pagbabalik ni Althea? At ang muling pagtatagpo ba nila ni Alejandro ay magdudulot ng katarungan? O muling hihilahin si Althea pababa sa hukay ng kanyang nakaraan? Ang hangin ng Maynila ay hindi nagbabago. Mainit, malagkit at puno ng mga pangakong madaling mapako. Sa loob ng umaandar na sasakyan, pinanood ni Althea ang pamilyar na gulo ng kalsada. Ang mahahabang busina ng mga sasakyan na nag-uunahan sa EDSA ay parang mga sigaw ng mga taong nagmamadali, ngunit wala namang patutunguhan. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat kanto ng lungsod na ito ay tila may dalang kutsilyo na pilit na humihiwa sa kaniyang gunita. Dito siya nangarap, dito siya dinurog, at dito rin siya muling maglulunoy sa labanang siya na ang may hawak ng alas. Mommy, why is it so hot here and why are the cars so many? Ang reklamo ni Natalia habang pilit na sumisilip sa bintana. Ang kanyang maliit na mukha ay bakas ng pagtataka, malayo sa malinis at maayos na kapaligiran ng Singapore na kaniyang kinalakihan. Because this is where the heart of Mommy's story began, sweetie. And sometimes, the most beautiful flowers grow in the middle of chaos. Ang malambot na sagot ni Althea, bagaman sa loob niya ay naroon ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hinawakan niya ang isang maliit na kwintas na sampagwita na binili niya mula sa isang bata sa labas ng airport. Ang bango nito ay nagdala sa kanya pabalik sa panahon ng kaniyang kabataan, bago pa man siya naging biktima ng mga Del Rosario. Huminto ang limousine sa tapat ng The Grand Plaza. Ang mga doorman ay agad na kumilos nang makita ang plaka ng sasakyan. Pagbaba ni Althea, ang kaniyang mga takong ay gumawa ng isang matatag na tunog sa makinis na marmol na sahig, tila isang hudyat na ang tunay na may-ari ng gabi ay dumating na. Welcome back, Madam CEO. Ang bati ng manager ng hotel nang makita siya sa lobby. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Hindi nila nakikita ang Althea na dating naglalaba ng mga barong ni Alejandro. Ang nakikita nila ay ang makapangyarihang Althea Del Rosario, ang babaeng may sapat na yaman para bilhin ang mismong hotel na ito. Habang papaakyat sa kanyang suite, isang pamilyar na bulto ang kanyang namataan sa tapat ng elevator. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagpintig.
Isang lalaking nakasuit, may malapad na balikat, at may tindig na tila sa kanya pagmamay-ari ang mundo. Kahit nakatalikod ito, alam ni Althea ang bawat anggulo ng katawang iyon. Si Alejandro. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang kaniyang mga kamay ay nanlamig sa loob ng kaniyang mamahaling coat. Ang distansya sa pagitan nila ay kulang sa 10 hakbang. Maaari na niya itong tawagin. Maaari na niyang ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bago pa man lumingon ang lalaki, isang magandang babae ang lumapit dito at yumakap sa braso nito. Si Isabela. Alejandro, darling, the board members are waiting. We need to be at the gala early. Ang boses ni Isabela ay puno ng pagkukunwari. Ngunit may kasamang tamis na tila ba sila ang pinakamaligayang mag-asawa sa mundo. I'm coming, Isabela. I thought I smelled something familiar. Ang sagot ni Alejandro. Ang kaniyang boses ay may bahid ng kalungkutan na hindi niya magawang itago. Lumingon siya ng bahagya. Ngunit mabilis na humakbang si Althea papasok sa kabilang elevator bago pa man mag-abot ang kanilang mga mata. Sa loob ng elevator, ang tanging naririnig ni Althea ay ang kaniyang sariling mabilis na paghinga. Ang kaniyang mga mata ay nanunuyo sa galit. Nakita niya ang kaniyang refleksyon sa salamin, isang babaeng matapang, ngunit may mga sugat na muling bumukas. Hindi pa ito ang oras, Alejandro. Ang bulong niya sa sarili habang ang elevator ay mabilis na umaakyat. Dudugin muna kita sa harap ng lahat bago ko hayaang mamatay ka sa sarili mong pagsisisi. Pagdating sa suite, isang basket ng mga bulaklak ang naghihintay sa kanyang mesa. Hindi ito galing sa hotel. Isang maliit na card ang nakalagay sa gitna ng mga itim na rosas. Binuksan ito ni Althea at naramdaman niya ang isang malamig na takot sa kanyang batok. Maligayang pagbabalik mula sa hukay, Althea. Hindi lang ang mga Del Rosario ang naghihintay sa iyo. Ang sulat ay walang pirma. Ngunit may kalakip na isang lumang piraso ng tela. Ang bahagi ng bestidang suot niya noong gabing siya ay tumakas. Sino ang taong nakakaalam sa kaniyang lihim? At bakit tila may ibang mata na nakamasid sa bawat galaw niya maliban sa kaniyang mga kaaway? Ang gabi ng gala ay nalalapit na at ang bawat hakbang ni Althea ay tila naglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng nag-aapoy na bangin. Ayusin mo ang iyong sarili, Alejandro. Ang kinabukasan ng ating kumpanya ay nakasalalay sa kung paano mo mapapaamo ang CEO ng Lumina Health ngayong umaga. Huwag mong ipakita na tayo ay naghihikahos na. Ang boses ni Donna Victorina sa kabilang linya ng telepono ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Alejandro. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng boardroom, inaayos ang kaniyang kurbata na tila ba sinasakal siya nito. Ang kaniyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon ng pagiging hari ng industriya. Ang silid ay nababalot ng amoy ng mamahaling kape at leather. Ngunit para kay Alejandro, ang hangin ay amoy pagkatalo. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng hatol. Pumasok ang isang babae na nababalot ng misteryo. Nakasuot siya ng isang asul na business suit, na yakap ang kaniyang hubog at isang malapad na sombrero na may manipis na itim na belo na bahagyang tumatabing sa kanyang mukha. Nanatili siyang nakatalikod habang dahan-dahang nauupo sa kabisera ng mahabang mesa. Good morning, Madam CEO. I am Alejandro Del Rosario, the president of Del Rosario Holdings. It is an honor to finally meet the person behind the success of Lumina Health. Ang bati ni Alejandro. Ang kaniyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kaniyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang babae ay hindi sumagot. Ang kaniyang mga daliri na may suot na isang malaking diamante ay marahang tumatapik sa ibabaw ng mahogany na mesa. Ang bawat tunog ng kuko na tumatama sa kahoy ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kumpanya ni Alejandro.
Narinig ko ang inyong mga problema, Mr. Del Rosario. Ang panimula ng babae. Ang kanyang boses ay mababa, malamig, at may kakaibang awtoridad. Ang iyong kumpanya ay parang isang lumubog na barko na pilit na isinasalba ng mga taong walang alam sa paglangoy. Bakit ko dapat itaya ang aking pera sa isang pamilyang kilala sa pagtatapon ng mga bagay na wala ng silbi? Napatigil si Alejandro. Ang tono ng boses na yon, ang bawat diin sa mga salita, ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa kanyang likuran. Tila ba may isang multong humaplos sa kanyang balat. Madam, ang aming track record ay... Ang inyong track record ay puno ng mga nakaw na tagumpay at mga biktima sa likod ng inyong mga ngiti. Putol ng babae sa kanyang sinasabi. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang upuan, ngunit ang belo ay nanatili pa ring nakatabing. Sabihin mo sa akin, Alejandro, natutulog ka pa ba ng mahimbing sa gabi? O binabangungot ka pa rin ng mga taong kinalimutan mo na? Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa budhi ni Alejandro. Ang kaba sa kaniyang dibdib ay naging isang matinding pananakit. Bakit tila? Kilalang kilala siya ng babaeng ito. Bakit ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis sa tuwing nagsasalita ang CEO? I don't understand what you mean, madam. Narito tayo para sa negosyo. Ang nauutal na sagot ni Alejandro. Ang malamig na pawis ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang pilipit. Negosyo? Ang babae ay marahang tumayo. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang skyline ng lungsod. Ang negosyo para sa akin ay tungkol sa pagbabayad ng utang. At ang pamilya nyo ay may napakalaking utang na kailangang bayaran, hindi lang sa pera, kundi sa dugo at luha. Inabot ng babae ang isang folder at inilapag ito sa mesa ng may malakas na tunog. Ito ang aking mga kondisyon. Kung gusto nyo ng investment, kailangan nyong isuko ang 50% ng inyong shares at ang lahat ng desisyon sa kumpanya ay kailangang dumaan sa akin. That's too much. Parang kinuha mo na rin ang buong kumpanya namin. Ang reklamo ni Alejandro, ang kaniyang pride ay muling sumiklab. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kaniyang kamay at hinawakan ang gilid ng kaniyang belo. Masyado ba itong marami, Alejandro? O mas marami ang kinuha nyo sa isang babaeng wala namang ibang ginawa, kundi mahalin ka? Sa isang mabilis na galaw, inalis ni Althea ang belo sa kaniyang mukha. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa kaniyang nagniningning na mga mata. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Napaurong si Alejandro. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kaniyang mga labi ay nanginginig, habang pilit na binibigkas ang isang pangalan na 5 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Althea? Ang kaniyang boses ay halos pabulong na lamang, puno ng takot, gulat, at isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang mahinang asawa na kaniyang iniwan. Ito ay isang reynang handang bawiin ang kaniyang korona. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Alejandro, bumukas ang pinto at pumasok si Isabela, may dalang masamang balita mula sa labas. Napatigil din ito nang makita ang eksena. Sino ang babaeng ito, Alejandro? At bakit ka mukhang nakakita ng multo? Ang matinis na tanong ni Isabela. Tumingin si Althea kay Isabela. Pagkatapos ay kay Alejandro, isang mapait at makapangyarihang ngiti. Ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nice to meet you again, Mr. and Mrs. Del Rosario. I believe we have a lot to talk about and a lot to settle. Ano ang gagawin ni Isabela kapag nalaman niyang ang bilyonaryong investor na kanilang inaasahan ay ang babaeng kaniyang inagawan ng asawa? At hanggang kailan kayang itago ni Alejandro ang kaniyang panginginig sa harap ng babaeng kaniyang pinatay sa paningin ng mundo? Hindi ka lang nakakita ng multo, Isabela. Nakaharap mo ang katarungang matagal mo ng pilit na tinatakasan.
Ang boses ni Althea ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Nagdala ng kilabot na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng boardroom. Dahan-dahan niyang inayos ang kaniyang buhok. Ang bawat galaw ay puno ng grasya at awtoridad na tila ba ang silid na yon ay kaniyang sariling kaharian. Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki, ang kaniyang mapulang labi ay nangatal, habang pilit na inuunawa ang mukhang nasa harap niya. Althea? Impossible! Patay ka na! Nakita namin ang balita, ang aksidente. Ang boses ni Isabela ay pumiyok. Ang kaniyang mapagmataas na anyo ay biglang gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang kaniyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay napahawak sa braso ni Alejandro. Ngunit ang lalaki ay tila isang estatwa na nawalan na ng buhay. Ang balitang kayo rin ang gumawa? Ang isang mahinang halakhak ay kumawala sa mga labi ni Althea. Isang tunog na puno ng pait. Pinatay niyo ang isang Althea na mahina, ang Althea na inabuso niyo. Pero nakalimutan niyo yata ang isang buto, kapag ibinaon sa lupa, ay hindi lang namamatay. Ito ay sumisibol, lumalaki, at nagiging isang punong hihigop sa lahat ng sustansya ng lupang kinalalagyan nito. Lumapit si Althea kay Isabela. Ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng takot na lumalabas sa balat ng kabilang babae. Ang tunog ng mga hakbang ni Althea sa carpet ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ni Isabela. "Don't touch me! Alejandro, do something! Bakit hinahayaan mong bastusin ako ng babaeng ito?" Ang sigaw ni Isabela ay puno ng desperasyon, ngunit si Alejandro ay nanatiling nakatitig lamang kay Althea. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi, gulat at isang uri ng takot na tila nakakita siya ng hatol mula sa langit. "Isabela, stop it!" Ang mahinang utos ni Alejandro. Ang kaniyang boses ay basag, walang lakas, na ipagtanggol ang babaeng kasama niya. "What? Pinagtatanggol mo siya? Siya na sumira sa buhay natin." Ang galit ni Isabela ay sumabog. Ang kaniyang mukha ay namula sa poot. "Wala kang karapatan dito, Althea. Isang hamak na labandera ka lang na pumasok sa pamilyang ito. We can sue you for identity theft, for everything." Tumingin si Althea sa kanyang mga kuko. Tila ba mas importante ang mga ito kaysa sa mga banta ni Isabela? "Sue me. Go ahead, Isabela. But before you do that, baka gusto mong tingnan ang kontratang pinirmahan ni Alejandro kanina. Lumina Health now owns 49% of your family's assets. In short, bawat hininga nyo, bawat sentimong ginagastos nyo para sa inyong luho ay dumaan na sa mga kamay ko." Ang katahimikan ay muling bumalik. Mas mabigat at mas nakakasakal. Ang bawat tibok ng puso sa loob ng silid ay tila naririnig ng lahat. Si Alejandro ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Ang realidad ay nagsisimula ng lumubog. Ang babaeng kanyang itinapon ay siya na ngayong may hawak ng kanyang leeg. "Umalis na kayo!" Ang utos ni Althea. Ang kaniyang tinig ay hindi na lumalakas, ngunit may talas ng isang espada. "The meeting is over. Oh, and Isabela, make sure you pack your things. Ang penthouse na tinitirhan nyo, it's part of the collateral, and I want it empty by the end of the week." You monster!" Ang tanging nasabi ni Isabela bago siya hinila ni Alejandro palabas ng boardroom. Ang tunog ng pinto na nagsara ng malakas ay tila isang huling hudyat ng kaniyang pagkatalo. Nang maiwan ng mag-isa, ang matatag na anyo ni Althea ay bahagyang nanginig. Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Ang kaniyang hininga ay naging malalim at mabigat. Ang kaniyang puso ay sumisigaw sa sakit na pilit niyang itinago sa likod ng kaniyang maskara ng kapangyarihan. "Mommy?" Ang maliit na boses ni Nathan sa pintuan ay nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Ang kaniyang anak ay nakatayo roon. Bit-bit ang isang pirasong papel.
Lumapit si Althea at niyakap ng mahigpit ang anak. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang dumaloy. Nandito na ang Mommy Nathan. Wala nang mananakit sa atin. Ang bulong niya. Ngunit habang nakayakap sa anak, napansin ni Althea ang papel na hawak ni Nathan. Hindi ito isang drawing. Isa itong litrato ni Althea noong siya ay bata pa. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pera, Althea. Maghanda ka sa susunod na yugto. Sino ang nagbigay nito kay Nathan sa gitna ng isang secured na building? At ano ang tunay na pakay ng misteryosong tao na tila binabantayan ang bawat paghinga ni Althea at ng kaniyang mga anak? Ang tagumpay na nakamit sa gitna ng takot ay hindi tunay na tagumpay, kundi isang masikip na lubid sa leeg na unti-unting kumikitil sa iyong hininga. Ang mga kamay ni Althea ay naging kasing lamig ng yelo habang hawak ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ni Nathan. Ang bawat letra sa pulang tinta ay tila mga patak ng dugo na nangungutya sa kanyang panandaliang pagkapanalo. Sa loob ng marangyang opisina, kung saan ang amoy ng mamahaling leather at tagumpay ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang tanging naramdaman ni Althea ay ang isang matinding panginginig na nagmumula sa kaniyang kalamnan. Nathan, anak, sino ang nagbigay nito sa iyo? Ang tanong ni Althea. Ang kaniyang boses ay pilit na pinatitibay kahit na ang kaniyang puso ay parang gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Lumuhod siya upang mapantayan ng anak. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalalang hindi niya maikubli. A man with a black hat, Mommy? He said he was your old friend. Ang inosenteng sagot ni Nathan. Ang kanyang mga mata ay walang kamuwang-muwang sa panganib na nakapalibot sa kanila. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo dahil espesyal ka sa kanya. Naramdaman ni Althea ang isang matinding sikip sa kanyang lalamunan. Isang lumang kaibigan. Sa mundong kinalakihan niya, ang mga kaibigan ay kasing dalang ng ulan sa gitna ng tagtuyot. Sino ang taong ito na nagawang lampasan ng kanyang mga security at lumapit sa kanyang anak? Niyakap niya ng mahigpit si Nathan. Ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng bata habang ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang kanyang tagumpay laban sa mga Del Rosario ay biglang naging walang kwenta sa harap ng banta sa kaniyang pamilya. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Del Rosario, ang hangin ay nababalot ng puot at desperasyon. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig ay tila isang pagsabog ng lahat ng galit ni Donna Victorina. Ang mga piraso ng porselana ay nagkalat sa ibabaw ng makinis na tiles, katulad ng pira-pirasong dangal ng kanilang pamilya. Isang malaking pagkakamali ang buhayin ang babaeng iyan. Ang sigaw ni Donna Victorina, ang kaniyang mukha ay namumula, at ang kaniyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na sa galit. Alejandro, ano ang ginagawa mo? Hinayaan mo siyang tapakan ang pagkatao natin sa harap ng lahat. Pinirmahan mo ang kontratang iyon nang hindi man lang nag-iisip. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa kanyang mga bulsa. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig. Wala tayong choice, Mom. Ang kumpanya ay bumabagsak na. At siya lang ang may kakayahang isalba tayo. Isalba? Ginigising niya ang lahat ng mga kinalimutan na nating kasalanan? Ang boses ni Donna Victorina ay pumiyok sa tindi ng kaniyang gaslighting. Dapat ay nagpasalamat siya dahil pinatira natin siya rito. Binigyan natin siya ng pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito at ganito ang isusukli niya. Utang na loob ang dapat niyang maramdaman, hindi paghihiganti. Utang na loob para sa alin, Ma'am? Para sa pagkulong sa kanya? Para sa pagtangka nating patayin ang mga anak niya? Ang boses ni Alejandro ay biglang lumakas. Isang bihirang pagkakataon na hinarap niya ang kaniyang ina. Nakita ko ang mga anak niya kanina. Ang mga anak namin. Mayroon silang mga mata na katulad ng sa akin.
Napatahimik si Donna Victorina. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at takot. Huwag mong isiping gagamitin niya ang mga batang yan para makuha ang lahat. Hinding-hindi ko hahayaan na ang dugong galing sa putik ay maghari sa bahay na ito. Kung ayaw mong kumilos, ako ang kikilos. Bumalik ang eksena kay Althea. Gabi na at ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan maliban sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga bintana ng kaniyang suite. Nakatayo siya sa tabi ng kama ng kambal, pinagmamasdan ang kanilang mahimbing na pagtulog. Ang bawat paghinga ni Nathan at Natalia ay tila isang panalangin na pilit niyang pinoprotektahan. Biglang tumunog ang kaniyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nakalagay sa screen. Nag-atubili si Althea, ngunit sa huli ay sinagot niya ito. Hello? Ang mahinang bulong niya. Walang sumagot sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng isang pamilyar na kanta. Isang luma at malungkot na oyayi na kinakanta sa kaniya ng kaniyang ina noong siya ay bata pa. Isang kanta na tanging siya at ang isang tao lang ang nakakaalam. Sino ito? Magpakita ka! Ang sigaw ni Althea, ang kaniyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Ang kanta ay biglang huminto. Pinalitan ng isang malamig at garalgal na boses ng isang lalaki. Ang nakaraan ay hindi kailanman namamatay, Althea. Ito ay nagtatago lamang sa ilalim ng lupa, naghihintay ng tamang panahon para bumangon at bawiin ang lahat. Hindi lang ang mga Del Rosario ang may kasalanan sa iyo. May isang tao pang dapat mong kilalanin. Isang mabilis na flash ng kidlat ang nagliwanag sa labas at sa isang saglit, nakita ni Althea ang isang anino na nakatayo sa tapat ng kaniyang balkonahe. Isang lalaking nakaitim. May hawak na isang itim na rosas. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Sino ang misteryosong lalaking ito na tila alam ang lahat ng lihim ni Althea? At ano ang kinalaman niya sa pamilya Del Rosario na tila mas malalim pa sa inaasahan ni Althea? Ang katarungan ba ay magiging sapat? O ang pagbabalik ni Althea ay simula lamang ng isang mas malaking trahedya? Huwag kang sisigaw, Althea. Hindi ako ang iyong kaaway. Ang tunay na kalaban ay nasa loob ng bahay na kinatatakutan mo. Ang boses ng lalaki ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento, mababa, gasgas, at puno ng mga sekretong hindi dapat mabunyag. Bago pa man makahakbang si Althea patungo sa balkonahe, ang lalaki ay mabilis na naglaho sa kadiliman ng gabi na tila ba isa lamang itong masamang panaginip na iniwan ng bagyo. Ang tanging natira sa pasamano ay ang itim na rosas na ang mga talulot ay dahan-dahang nalalagas sa bawat hampas ng hangin. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang pilit na isinasara ang sliding door. Ang tunog ng pagtama ng salamin sa hamba ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kaniyang dibdib. Sino ang lalaking iyon? At paano nito nalaman ang oyayi ng kaniyang ina? Ang kantang matagal na niyang ibinaon sa limot kasabay ng kaniyang kahapon. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Althea. Sa loob ng kanyang opisina sa Lumina Health, ang hangin ay nababalot ng tensyon. Sa harap niya ay ang mga ulat tungkol sa Del Rosario Holdings. Ang kumpanya ay unti-unti nang nagigiba. Ngunit si Donna Victorina ay hindi sumusuko nang walang laban. Madam, may balita mula sa stock market. Ang bungad ng kanyang assistant na si Mia. Ang tunog ng paglapag ng tablet sa mesa ay tila isang hudyat ng digmaan. Naglabas ng pahayag si Donna Victorina. Pinapalabas niya na ikaw ay isang impostor na gumagamit lamang ng pangalang Althea upang sirain ang kanilang reputasyon. Sinabi niya rin na ang Lumina Health ay sangkot sa mga ilegal na transaksyon sa Singapore. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang kaniyang mga daliri
ay marahang naglaro sa kanyang mamahaling panulat. Gusto niyang maglaro ng marumi? Pwes, ibibigay ko sa kanya ang isang laban na hindi niya makakalimutan. Ihanda ang press conference ngayong hapon. Pero bago yon, i-freeze ang lahat ng joint accounts na nakapangalan kay Alejandro at Isabela. I want them to feel how it is to have nothing. Habang nagaganap ang gulo sa mundo ng negosyo, si Alejandro ay nakatayo sa labas ng gusali ng Lumina Health. Ang kaniyang hitsura ay malayo sa dating makapangyarihang tagapagmana. Ang kaniyang kurbata ay maluwag at ang kaniyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Sa kaniyang kamay ay isang maliit na laruan, isang model car na balak niyang ibigay kay Nathan. Nang makita niya ang paglabas ng sasakyan ni Althea, mabilis siyang humarang. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa semento ay tila isang hiyaw ng protesta. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Althea. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Anong ginagawa mo rito, Alejandro? Wala na tayong dapat pag-usapan, ang malamig na sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Althea, please, gusto ko lang makita ang mga anak ko. Ang mga anak natin. Ang basag na tinig ni Alejandro. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ang laruan. Nalaman ko ang lahat. Ang ginawa ni Mom. Ang pagkulong niya sa'yo. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Tumingin si Althea sa laruan. Pagkatapos ay sa mga mata ni Alejandro. Walang awa, walang pagmamahal. Tanging ang apoy ng katarungan ang makikita roon. 5 taon, Alejandro. 5 taon na ang bawat iyak ng mga anak ko ay hindi mo narinig dahil abala ka sa pagpapakasal sa iba. Ngayon mo sasabihin gusto mo silang makita? Ang mga anak ko ay walang ama. Namatay ang ama nila noong gabing hinayaan mong kaladkarin ako palabas ng mansyong yon. Althea, hindi ko alam. Nabuntis ka noon. Ang sigaw ni Alejandro. Ang kaniyang mga luha ay tuluyan ng dumaloy. Dahil hindi ka nakinig, dahil mas mahalaga sa iyo ang utang na loob sa nanay mo kaysa sa katarungan para sa asawa mo. Ang boses ni Althea ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Umalis ka na! Bago ko patawagin ang mga security para itapon ka sa kalsada na parang basurang walang silbi. Pumasok muli si Althea sa sasakyan. Iniwan si Alejandro na nakaluhod sa gitna ng mainit na kalsada. Ang bawat sentimetro ng pag-andar ng sasakyan ay tila paglayo sa huling bahagi ng kaniyang puso na marunong pang magmahal. Ngunit sa loob ng mansyon, si Donna Victorina ay may ibang plano. Nakaupo siya sa dilim ng kaniyang silid habang kausap ang isang misteryosong tao sa telepono. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Kunin mo ang mga bata. Kapag wala sa kanya ang kambal, mawawalan siya ng lakas na lumaban at siguraduhin mong hindi na siya muling makakabangon. Sa kabilang dako, habang naglalaro ang kambal sa loob ng kanilang suite sa hotel, narinig ni Natalia ang isang marahang katok sa pinto. Lola Amara, is that you? Ang tanong ng bata. Walang sumagot, ngunit isang maliit na sobre ang dahan-dahang isinuot sa ilalim ng pinto. Sa loob nito ay isang litrato ng mansyong nasusunog at sa likod ay may nakasulat, ang apoy na nagsimula sa nakaraan ay tatapos sa iyong kinabukasan. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng suite. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Sa dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Natalia at ang marahang paghikbi ni Nathan. Sino ang pumasok sa silid ng mga bata? At sapat ba ang kapangyarihan at yaman ni Althea upang iligtas ang kanyang mga anak mula sa isang kamay na hindi niya nakikita, ngunit ramdam ang bawat haplos ng kamatayan? Ang bawat pintig ng orasan ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking kaluluwa. Nasaan ang aking mga anak? Nasaan ang aking buhay? Ang boses ni Althea ay naglaho sa kanyang lalamunan.
Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na suite. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa timon ng kanyang kumpanya, ngayon ay nanginginig ng hindi makontrol. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala. Ang bawat sulok ng silid, na dati ay puno ng init at tawa ni Nathan at Natalia, ngayon ay nababalot ng isang malamig at nakakatakot na presensya. Nathan, Natalia, huwag niyo namang takutin ang mommy. Lumabas na kayo. Ang bulong ni Althea. Ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon na tila ba ang kaniyang mga salita ay sapat na upang ibalik ang kaniyang mga anak mula sa kawalan. Ngunit ang tanging sumagot ay ang marahang pag-aspas ng kurtina sa nakabukas na bintana. Ang hangin mula sa labas ay nagdala ng amoy ng paparating na ulan, isang amoy na nagpabalik kay Althea sa gabing siya ay pinalayas. Sa sahig, nakita niya ang maliit na model car na ibinigay ni Alejandro. Ang laruang tinanggihan niya kanina, ngayon ay nakahiga ng baligtad. Ang kaniyang mga gulong ay hindi na umiikot. Tila ba simbolo ng tumigil na mundo ni Althea. Biglang bumukas ang mga ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagdulot ng pananakit sa kanyang mga mata. Nakatayo sa pintuan si Alejandro, hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kaba. Althea, nasaan ang mga bata? Nakausap ko si Mang Isko. Sinabi niya na may iniutos si Mom. Ang mabilis na sabi ni Alejandro, ang kaniyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Althea kay Alejandro. Sa unang pagkakataon, ang galit niya ay pinalitan ng isang sukdulang panghihina. Wala sila, Alejandro. Kinuha sila. Kinuha sila ng nanay mo. Ang huling salita ay nauwi sa isang mahabang hiyaw ng sakit. Isang hiyaw na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kaniyang pagkatao bilang isang ina. Hindi ko hahayaang saktan sila ni Mom, Althea. Pangako, ibabalik ko sila sa iyo. Ang sabi ni Alejandro habang sinusubukang hawakan ang mga balikat ni Althea. Huwag mo akong hahawakan. Ang boses ni Althea ay muling naging matalas. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging mahina, kung hindi ka naging sunod-sunuran sa kanya, hindi ito mangyayari. Ang dugong del Rosario na nananalatay sa kanila, iyan ang kukuha sa buhay nila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling tumunog ang telepono ni Althea. Ngunit hindi ito tawag. Isang video message ang dumating. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang binubuksan ito. Sa screen, nakita niya sina Nathan at Natalia na nakaupo sa isang marangyang sala. Ang sala ng mansyon ng mga Del Rosario. Nakasuot sila ng magagarang damit, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Sa tabi nila, nakatayo si Donna Victorina. Suot ang kaniyang pinaka-plastic na ngiti habang sinusuklayan ang buhok ni Natalia. Tingnan mo, Althea. Ang gaganda ng mga apo ko, di ba? Dito sila nababagay sa piling ng kanilang tunay na pamilya. Ang boses ni Donna Victorina sa video ay tila isang kagat ng ahas. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila sasaktan. Hanggat marunong kang makinig. Kung gusto mong makitang ligtas ang mga batang ito, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Isuko mo ang lahat ng shares ng Lumina Health at lisanin mo ang bansa ng mag-isa. Walang pulis, walang eskandalo. Isang pagkakamali mo lang at hinding-hindi mo na sila muling makikita. Nabitawan ni Althea ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagtama nito sa carpet ay tila pagbagsak ng kanyang huling pag-asa. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang katarungang kanyang ipinaglaban, ang imperyong kanyang binuo, ay biglang naging abo sa harap ng kanyang mga anak. Ibibigay ko ang lahat. Kahit ano, wag lang nilang saktan ng mga anak ko. Ang bulong ni Althea sa kawalan. Hindi mo gagawin iyan, Althea, ang sabi ni Alejandro. Ang kaniyang mga mata ay may bagong uri ng determinasyon.
Huwag kang susuko sa kanya. Sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng tama. Ako ang kukuha sa kanila. Tumayo si Alejandro at mabilis na lumabas ng silid. Ngunit bago pa man makasunod si Althea, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Ang misteryosong lalaki mula sa balkonahe ay muling nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang suot na sombrero. Ang kanyang mukha ay pamilyar, masyadong pamilyar. Huwag kang magtiwala kay Alejandro, Althea. Sa pamilyang Del Rosario, ang katapatan ay isang laro lamang. Ang sabi ng lalaki. Ang kaniyang boses ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Napatigil si Althea. Tiningnan niya ang lalaki. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang unti-unting nakikilala ang mga guhit ng mukha nito. Ikaw! Pero sino ang lalaking ito na tila isang multo mula sa nakaraan ni Althea? At ang pangako ba ni Alejandro ay isang tunay na pagbabago? O isa na namang patibong upang tuluyang makuha ang lahat mula kay Althea sa gitna ng laban para sa kaniyang mga anak? Ang tunay na kaaway ay maaaring hindi ang taong kaniyang inaakala. Gabriel? Ngunit, paanong nangyari ito? 5 taon na ang nakalipas nang sabihin nilang namatay ka sa sunog sa factory. Ang boses ni Althea ay halos pabulong na lamang, tila isang hangin na naghahanap ng mapagkakapitan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Si Gabriel, ang kaniyang kababata, ang tanging tao na nakakaalam ng kuryente ng kaniyang nakaraan bago pa man siya naging isang Del Rosario. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay may isang malalim na pilat sa gilid ng kaniyang panga, isang alaala ng apoy na muntik nang kumuha sa kaniyang buhay. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pangarap, ngayon ay nababalot ng isang madilim na determinasyon. Ang mga Del Rosario, ang nagpaulan ng apoy na yon, Althea. Akala nila ay tapos na ako, ngunit ang galit ay isang mabisang gamot para sa isang taong ayaw pang mamatay. Ang sabi ni Gabriel, ang kaniyang boses ay tila pagkiskis ng bakal sa bato. Lumapit siya ng isang hakbang at naramdaman ni Althea ang bigat ng kaniyang presensya. Narito ako para tapusin ang sinimulan nila, ngunit bago iyon, kailangang makuha ang mga bata. Huwag kang maniwala sa pagsisisi ni Alejandro. Ang dugong nananalatay sa kanya ay dugong traidor. Habang ang gabi ay tila bumibigat sa loob ng hotel, sa mansyon ng mga Del Rosario, ang kapaligiran ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang amoy ng mamahaling insenso ay humahalos sa amoy ng lumang kahoy at kapangyarihan. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo ang kambal sa isang malambot na sofa. Ang bawat kilos nila ay binabantayan ng 2 yaya na tila mga bantay sa isang gintong hawla. Kain na kayo, mga apo. Ang lola nyo ay nagpahanda ng pinakamasarap na chocolate cake para sa inyo. Ang boses ni Donna Victorina ay puno ng tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Tila isang buhay ang naghihintay ng tamang pagkakataon. Hinaplos niya ang buhok ni Natalia, ngunit ang bata ay marahang lumayo. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Nathan. Gusto po naming makita ang mommy. Bakit po kami narito? Ang tanong ni Nathan. Ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng katapangan. Humalakhak si Donna Victorina, isang tunog na parang pagkabasag ng tuyong salamin. Ang mommy niyo ay pagod na pagod. Sinabi niya na dito muna kayo dahil mas ligtas kayo rito. Hindi niyo ba gusto rito? Maraming laruan, maraming pagkain. Mas maganda ito kaysa sa Singapore, di ba? Sinungaling po kayo. Ang bulong ni Natalia, ang kaniyang mga luha ay nagsisimula ng gumilid. Sabi ni Mami, huwag kaming maniniwala sa mga taong may matatamis na salita pero walang pag-ibig sa mga mata. Napatigil ang kamay ni Donna Victorina. Ang kanyang
Ang ngiti ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang malamig na anyo na tila ba ang kanyang mukha ay gawa sa bato. Masyado kayong pinalaki ng nanay niyo na matitigas ang ulo, pero huwag kayong mag-alala. Dito sa mansyong ito, matututunan niyo ang disiplina. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang kurbata ay tuluyan ng tinanggal. Ilabas mo ang mga bata. Ma'am, ngayon din, ang sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga chandelier sa kisame. Alejandro, huwag kang mag-eskandalo sa harap ng iyong mga anak. Ipinapakita ko lang sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na Del Rosario. Ang tinang sagot ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Ang pagiging Del Rosario ba ay ang pagiging kidnapper? Ang pagiging mamamatay tao? Lumapit si Alejandro at pilit na kinuha ang mga bata. Ngunit mabilis na humarang ang mga security guard na nakatago sa dilim. Ma'am, tama na. Isang beses mo nang sinira ang buhay ko nung hinayaan kong palayasin si Althea. Hindi ko hahayaang gawin mo ulit ito sa mga anak ko. Ang mga batang ito ang huling alas natin para makuha ang Lumina Health. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag nasa atin ang kumpanyang iyon, tayo na ang maghahari sa buong Asya. Ang boses ni Donna Victorina ay pumiyok sa tindi ng kaniyang ambisyon. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang magliwanag sa mga bintana. Tila mga anino ng katarungan na dumarating sa gitna ng gabi. Ngunit hindi lang pulis ang dumating. Isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng gate at lumabas doon si Althea kasama ang isang hukbo ng mga abogado at media. Donna Victorina, lumabas ka riyan at ibigay mo ang mga anak ko. Ang sigaw ni Althea sa megaphone. Ang kaniyang boses ay hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kaniyang mga supling. Ngunit sa loob ng mansyon, si Donna Victorina ay may isang huling baraha. Kinuha niya ang isang maliit na remote control at pinindot ang isang baton. Ang lahat ng pinto at bintana ay biglang nilabasan ng mga bakal na rehas. Tila ba ang mansyon ay naging isang high-security na kulungan sa loob ng isang saglit. Kung hindi ako ang magmamay-ari sa mga batang ito, walang sino man ang makakakuha sa kanila. Ang bulong ni Donna Victorina, habang ang isang kakaibang amoy ng usok ay nagsimulang lumabas mula sa mga aircon vents. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa mga anak niyang nakayakap sa kanya. Ma'am, anong ginawa mo? Isang maliit na apoy ang nagsimulang sumiklab sa dulo ng pasilyo. Ang katarungan ba ni Althea ay darating bago tuluyang lamunin ng apoy ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan? At sino ang lalaking nakatayo sa labas ng gate? May hawak na lighter habang nakatingin sa mansyong nagbabaga? Hayaan mong lamunin ng apoy ang lahat ng kasalanan ng pamilyang ito dahil kung hindi magiging akin ang mga batang iyan, walang sino mang Del Rosario ang matitira sa mundong ito. Ang boses ni Donna Victorina ay umalingaw-ngaw sa gitna ng naglalagablab na pasilyo. Isang tunog na puno ng baliw na galak habang ang mga dila ng apoy ay nagsisimulang dilaan ang mga mamahaling kurtina at antigong kagamitan. Sa gitna ng sala, si Alejandro ay pilit na hinahampas ang bakal na rehas na nakaharang sa pintuan. Ang kaniyang mga kamay ay puno na ng paso at dugo, ngunit ang bawat sakit ay tila walang halaga kumpara sa takot na kaniyang nararamdaman para sa kambal na nakakapit sa kaniyang binti. Ma'am, itigil mo ito! Mga apo mo sila! Ang sigaw ni Alejandro, ang kaniyang hininga ay naging mabigat dahil sa makapal na usok na nagsisimula nang bumalot sa silid. Ang init ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanila. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa.
Sa labas ng gate, si Althea ay tila isang baliw na pilit na gustong pumasok sa loob ng nagbabagang mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng init at ang kanyang boses ay paos na sa kasisigaw ng pangalan ng kanyang mga anak. Ang mga bumbero at pulis ay pilit siyang pinipigilan, ngunit ang lakas ng isang ina ay hindi kayang pigilin ng anumang harang. Bitawan niyo ako, ang mga anak ko, Nathan, Natalia. Ang bulyaw ni Althea, ang kaniyang mukha ay nababalot ng nguling at luha. Biglang naramdaman ni Althea ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel, ang lalaking tila isang anino ng kamatayan, ay nakatayo sa kanyang tabi. Pinagmamasdan ng apoy ng may malamig na tingin. Sa kanyang kamay ay hindi lighter ang hawak, kundi isang blueprint ng mansyon. Ang likod na bahagi, Althea, ang imbakan ng mga kagamitan sa hardin. Doon lang ang tanging daan na hindi kayang selyuhan ng kuryente. Ang mabilis na sabi ni Gabriel. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Althea. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo siya patungo sa likuran. Nilalampasan ang lahat ng babala ng panganib. Sa loob ng mansyon, ang kisame ay nagsimula ng gumuho. Ang tunog ng pagbagsak ng malalaking kahoy ay tila mga dagundong ng katarungang matagal nang ipinagkait. Si Alejandro, sa isang huling pagkakataon ng kaniyang lakas, ay ginamit ang isang mabigat na estatwa upang wasakin ang isang bahagi ng rehas. Sa bawat hampas, ang kanyang mga kalamnan ay tila pumuputok sa tindi ng hirap. Nathan na Natalia, takbo! Sa dulo ng pasilyo, may maliit na pinto roon. Ang utos ni Alejandro habang tinutulak ang mga bata patungo sa kaligtasan. Papa, paano po kayo? Ang tanong ni Natalia. Ang kaniyang maliit na boses ay halos hindi na marinig sa tindi ng ingay ng apoy. Sa unang pagkakataon, tinawag niyang Papa, ang lalaking buong buhay niyang inakalang patay. Napatigil si Alejandro. Ang salitang iyon ay tila isang gamot na nagpatibay sa kanyang nadudurog na puso. Susunod ang Papa, takbo na! Nang makalabas ang mga bata sa maliit na pinto, doon sila sinalubong ni Althea. Ang pagkikita nila ay puno ng mga hikbi at yakap na tila ayaw nang matapos. Niyakap ni Althea ang kanyang mga anak nang ganoon na lamang kahigpit. Tila ba tinitiyak na hindi na sila muling mawawala sa kaniyang paningin. Ngunit ang katuwaan ay panandalian lamang. Lumingon si Althea sa mansyong nilalamon na ng apoy. Nasaan si Alejandro? Sa loob. Nakatayo si Alejandro sa harap ng kanyang ina. Si Donna Victorina ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay blangko, habang ang apoy ay nakapaligid na sa kanya. Ang reyna ng mga Del Rosario ay mas piniling mamatay kasama ang kanyang imperyo kaysa harapin ang kahihiyan ng kaniyang mga kasalanan. Ma'am, tara na! May oras pa! Ang huling pagsusumamo ni Alejandro. Huli na, Alejandro. Ang lahat ng itinayo ko ay naging abo na. Wala nang saysay ang mabuhay sa mundong pinamumunuan ng isang tulad ni Althea. Ang huling sabi ng matanda bago bumagsak ang isang malaking bahagi ng kisame sa pagitan nila. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay tuluyan ng naging isang malaking bola ng apoy. Napasigaw si Althea habang pinagmamasdan ng nagbabagang gusali. Ang lalaking kanyang minahal, kinamuhian, at naging ama ng kanyang mga anak ay nasa loob pa rin. Alejandro, ang huling hiyaw ni Althea bago siya tuluyang napaluhod sa basang damo. Sa gitna ng usok at apoy, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa gilid ng gumuhong gusali. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ang kanyang suot na suit ay sunog na, at hirap siyang huminga. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Napatigil si Althea. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man siya makalapit,
Si Alejandro ay tuluyang bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Ang katarungan ba ay kailangang laging may kapalit na buhay? At sa pagtatapos ng apoy, ano ang matitira sa pusong 5 taon na nagtanim ng galit? Ang kamatayan ba ni Donna Victorina ay sapat na upang magsara ang mga sugat ng nakaraan? O ang pagsasakripisyo ni Alejandro ang magiging huling pako sa krus na papatayin ang lahat ng natitirang damdamin ni Althea? Bumangon ka, Alejandro. Huwag kang maging bayani sa harap ko dahil wala kang utang na loob na kailangang bayaran. Hindi pa tayo tapos. Ang boses ni Althea ay parang isang gilit sa leeg ng gabi, puno ng galit na humahalo sa isang matinding takot na hindi niya maamin. Nakaluhod siya sa basang damo. Ang kaniyang mamahaling bestida na kulay dugo ay nabahiran na ng uling at tunay na dugo mula sa mga sugat ni Alejandro. Ang kaniyang mga kamay na 5 taon niyang pinatigas upang maging kasing talas ng bakal, ngayon ay nanginginig habang nakahawak sa mukha ng lalaking kaniyang kinamuhian. Ang bawat mabilis na paghinga ni Alejandro ay tila isang huling hiling na pilit na binabawi ng hanging puno ng usok. Sa kaniyang likuran, ang mansyon ng mga Del Rosario ay isa na lamang naglalagablab na libingan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga huling haligi ng bahay ay tila huling buntong hininga ng isang pamilyang nabulok sa sariling kasamaan. Ang amoy ng sunog na kahoy at ang singaw ng tubig mula sa mga hose ng bumbero ay bumabalot sa kanila, tila isang malamig na kumot sa gitna ng impyerno. "Mommy, is Papa going to be okay?" Ang tanong ni Natalia, ang kaniyang boses ay punong-puno ng hikbi habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Nathan. Ang 2 bata ay nakatayo sa likod ng kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa apoy na tumupok sa huling bakas ng kanilang pagkabata. Napatigil si Althea. Ang salitang papa ay tila isang saksak sa kaniyang puso na mas masakit pa kaysa sa anumang pagtataksil. Tumingin siya kay Alejandro na ngayon ay dahan-dahang idinidilat ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng mga salitang hindi mailabas ng kaniyang nanghihinang katawan. "Althea, ang mga bata, ligtas ba sila?" Ang halos pabulong na tanong ni Alejandro. Ang kaniyang kamay ay marahang itinaas, tila gustong haplusin ang pisngi ni Althea. Ngunit bumagsak din ito sa kaniyang tabi dahil sa kawalan ng lakas. "Nandito sila, Alejandro. Ligtas sila dahil sa'yo." Ang sagot ni Althea. Ang kaniyang boses ay basag na. Sa kabila ng lahat ng puot, sa kabila ng 5 taon ng pagpaplano ng paghihiganti, ang makita ang lalaking ito na itinaya ang buhay para sa kanilang mga anak ay nagdulot ng isang bitak sa kaniyang matitigas na pader. Dumating ang mga paramedic at mabilis na isinakay si Alejandro sa ambulansya. Ang tunog ng sirena ay tila isang malungkot na awit na naghahatid sa kanila patungo sa isang hindi tiyak na bukas. Naiwan si Althea sa gitna ng kalsada, yakap ang kanyang kambal habang pinagmamasdan ang naglalahong ilaw ng ambulansya. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Gabriel, ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon sa gitna ng trahedya. Tapos na ang apoy, Althea. Patay na si Donna Victorina at ang kumpanya nila ay sayo na. Nakuha mo na ang katarungang gusto mo. Tumingin si Althea sa abo ng mansyon. "Bakit hindi ako masaya, Gabriel? Bakit pakiramdam ko ay mas marami pa ring nawala sa akin kaysa sa nakuha ko?" Dahil ang katarungan ay hindi laging nagdadala ng kapayapaan. Ang sagot ni Gabriel habang iniabot ang isang lumang kwintas. Ang kwintas na suot ni Althea noong siya ay bata pa, na nakuha ni Gabriel sa loob ng vault ni Donna Victorina bago ito tuluyang masunog. "May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Ang nanay mo, hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya ng pamilya Del Rosario dahil alam niya ang lihim ng kanilang kayamanan." Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga bala
na tumatama sa kaniyang pagkatao. Ang pamilyang kaniyang minahal at kinalaban ay hindi lamang kumuha ng kaniyang dangal, kundi pati na rin ang buhay ng kaniyang ina. Lumipas ang mga araw sa ospital. Si Alejandro ay nananatili sa loob ng intensive care unit, nakikipaglaban sa kamatayan. Sa labas ng kaniyang silid, nakaupo si Althea, pinagmamasdan ng kaniyang mga anak na nagdodrawing sa isang maliit na mesa. Ang kaniyang imperyo, ang Lumina Health, ay naging mas malaki pa dahil sa pagsasanib ng Del Rosario Holdings, ngunit ang kaniyang puso ay nananatiling hungkag. Isang hapon, habang nakatitig si Althea sa natutulog na si Alejandro, bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Ngunit ang Isabela na nasa harap niya ay hindi na ang mapagmataas na tiis ganda. Ang kaniyang buhok ay magulo, ang kaniyang mga mata ay lubog, at wala na siyang suot na anumang alahas. Nawala ang lahat sa kanya, ang yaman, ang asawa, at ang dangal. Narito ka ba para maningil? Ang tanong ni Isabela. Ang kaniyang boses ay wala ng buhay. Wala ka ng pag-aari na kailangan ko, Isabela. Nakuha ko na ang lahat. Ang sagot ni Althea nang hindi tumitingin dito. Maliban sa kanya, ang bulong ni Isabela habang nakatingin kay Alejandro. Mahal ka niya, Althea. Kahit noong magkasama kami, ikaw lang ang pangalang binabanggit niya sa kanyang pagtulog. Naging asawa lang niya ako dahil sa takot sa kanyang ina. Ngayon, malaya na kayo. Pero baka huli na ang lahat. Nang umalis si Isabela, lumapit si Althea sa kama ni Alejandro. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kamay na dating nangako ng walang hanggan, ngunit naging dahilan ng kaniyang pagluha. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang sumalikop sa mga daliri ni Alejandro. Gising na, Alejandro. Ang mga anak natin ay naghihintay. Ang bulong ni Althea, ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad ng lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang mahinang pagpiga sa kanyang kamay. Ang monitor ng puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis at mas matatag. Ngunit bago pa man makapagsalita si Althea, isang nurse ang mabilis na pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Madam, may isang lalaking nag-iwan nito sa reception para sa inyo. Sabi niya, ito na ang huling bahagi ng kwento. Ang sabi ng nurse habang iniabot ang isang madugong itim na envelope. Binuksan ito ni Althea at nakita ang isang susi sa isang safety deposit box sa Singapore. Sa loob ng sobre ay may nakasulat na isang pangalan na hindi niya inaasahan. Gabriel Del Rosario. Sino ba talaga si Gabriel at bakit tila ang bawat hakbang ng katarungan ni Althea ay may anino ng isang mas malalim pang lihim na hindi pa niya natutuklasan? Ang muling pagmulat ba ng mga mata ni Alejandro ay magdadala ng kapatawaran o may isa pang bagyong darating na tuluyang wawasak sa kanilang lahat? Hindi lahat ng lihim ay dapat mabuksan dahil ang ibang katotohanan ay mas nakakasunog kaysa sa mismong apoy na tumupok sa mansyon ng mga Del Rosario. Ang boses ni Gabriel ay tila isang multo na bumubulong sa isipan ni Althea habang nakatayo siya sa harap ng isang maliit na vault sa isang bangko sa Singapore, ilang linggo matapos ang trahedya. Hawak ni Althea ang mga dokumentong nagpapatunay sa isang katotohanang hinding-hindi niya inaasahan. Si Gabriel ay hindi lamang isang kababata. Siya ang anak sa labas ng yumaong asawa ni Donna Victorina, ang kapatid sa ama ni Alejandro na itinago, minaltrato at pinagtangkaang patayin ng matanda upang hindi makuha ang kaniyang mana. Ang galit ni Gabriel ay hindi lamang para kay Althea. Ito ay para sa isang pamilyang nagnakaw ng kaniyang pagkatao. Bumalik si Althea sa Maynila. Bit-bit ang bigat ng katotohanan ito. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tunog ng monitor ng puso ay nagbibigay ng isang regular na ritmo sa katahimikan ng gabi. Ang sikat ng hapon ay marahang tumatama sa mukha ni Alejandro, na ngayon ay gising na, ngunit nananatiling mahina. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan,
Ngayon ay puno ng isang uri ng kapakumbabaan na tila ba ang lahat ng kanyang yaman ay itinapon na niya sa dagat. Althea, bumalik ka. Ang mahinang boses ni Alejandro, ang kaniyang mga labi ay bahagyang gumalaw upang bumuo ng isang ngiti na puno ng pagsisisi. Hindi ako bumalik para sa iyo, Alejandro. Bumalik ako dahil kailangan ng mga anak ko ang kasagutan. Ang sagot ni Althea habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Alam mo ba ang tungkol kay Gabriel? Alam mo bang may kapatid ka na pinagkaitan ng inyong ina ng lahat? Napatigil si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay napapikit ng mariin. Tila ba ang katotohanan ay isang masakit na liwanag. Nalaman ko, noong gabi ng sunog, sinabi ni Ma'am bago siya nagpakamatay. Patawarin mo ako, Althea. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingang binuo ng ambisyon ni Ma'am. I was a puppet, a coward who let the woman I love walk into the rain. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng dahon ng puno sa labas ng bintana. Ang katarungan ay nakamit na ni Althea. Ang Lumina Health ay ang pinakamalakas na kumpanya sa bansa at ang mga Del Rosario ay wala na sa pedestal. Ngunit sa harap ng lalaking ito, naramdaman ni Althea ang isang huling pader na unti-unting gumuguho, ang pader ng kaniyang sariling galit. Bumukas ang pinto at pumasok sina Nathan at Natalia. Ang kanilang mga yabag sa makinis na sahig ay tila mga nota ng isang bagong kanta. Dahan-dahang lumapit ang kambal sa kama ng kanilang ama. Si Nathan na laging seryoso ay dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Alejandro. Papa, are you still hurting? Ang tanong ni Nathan. Ang kaniyang boses ay puno ng inosenteng pag-aalaga. Ang mga luha ni Alejandro ay hindi na mapigilan. Ang kaniyang buong katawan ay nayanig sa bawat hikbi habang pilit na niyayakap ang kaniyang mga anak gamit ang kaniyang nanghihinang mga braso. I'm okay now, son. I'm okay because you're here. Pinanood ni Althea ang eksenang yon, ang golden moment na kaniyang pinangarap. Noong siya ay mag-isang lumalaban sa Singapore, ay narito na sa wakas. Ngunit hindi ito tulad ng nasa pelikula. Wala itong magarbo na musika o biglaang pag-ibig. Ito ay isang tahimik na pagtanggap na ang buhay ay puno ng sugat, ngunit ang mga sugat na ito ang nagpapatunay na tayo ay nabuhay at lumaban. Alejandro, ang tawag ni Althea, ang kaniyang boses ay malambot na ngayon. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin sa lahat. Ang 5 taon ng pangungulila ay hindi mabubura ng isang gabi ng kabayanihan. Pero para sa mga bata, hahayaan kitang maging bahagi ng buhay nila. Magmula ngayon, wala ng Del Rosario Holdings, wala ng Donna Victorina. Mayroon na lamang tayong mga sarili natin. Iyon lang ang hinihiling ko, Althea. To prove that I can be a man worthy of your forgiveness, no matter how long it takes, ang sagot ni Alejandro. Nang lumabas si Althea sa ospital kasama ang kaniyang mga anak, sinalubong siya ng isang payapang takip silim. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, tila isang canvas ng bagong simula. Nakikita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan sa malayo. Nagkatinginan silang dalawa. Isang marahang tango ang ibinigay ni Gabriel bago ito pumasok sa sasakyan at tuluyang lumayo. Ang kanyang bahagi sa kwento ay tapos na. Ang kanyang paghihiganti ay naging katarungan at ang kanyang katahimikan ay naging kalayaan. Humarap si Althea sa kaniyang mga anak at ngumiti ng totoo. Isang ngingiti na nagmumula sa isang pusong ganap ng naghilom. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Mommy, can we have ice cream? Like we used to have in Singapore. Ang masayang tanong ni Natalia habang tumatalon sa tuwa. Yes, sweetheart, kahit anong gusto nyo. Ang sagot ni Althea. Habang naglalakad sila palayo,
Ang anino ng nakaraan ay unti-unting naglalaho sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Ang reyna ay hindi na naghihintay ng kaniyang korona dahil nahanap na niya ang kaniyang tunay na kaharian sa bawat yakap at tawa ng kaniyang mga anak. Ang dagat ay naging payapa na at ang kaniyang barko ay sa wakas ay nakadaong na sa dalampasigan ng kapayapaan. Lumipas ang 3 taon na tila isang marahang agos ng tubig sa isang malinis na batis. Ang bawat segundo, bawat minuto at bawat araw ay naging bahagi ng isang mahabang proseso ng paghilom na hindi minadali ng panahon. Sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Batangas, kung saan ang langit ay nagdidikit sa asul na karagatan, nakatayo si Althea habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kaniyang buhok ay hinahampas ng sariwang hangin na amoy asin at kalayaan. Wala na ang kaniyang suot na mamahaling business suit. Pinalitan ito ng isang simple at maputing bestida na tila sumasalamin sa kaniyang payapang kaisipan. Sa kaniyang di kalayuan, naririnig niya ang mga tawa ni Nathan at Natalia. Ang kambal, na ngayon ay mas matangkad at mas masigla, ay abala sa pagbuo ng isang malaking kastilyong buhangin. Hindi na sila ang mga batang puno ng takot sa dilim. Sila na ngayon ang mga anak ng isang reynang nahanap ang kaniyang tunay na lakas. Ang bawat sigaw nila ng katuwaan ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Isang pamilyar na bulto ng lalaki ang lumapit sa mga bata. Bit-bit ang isang maliit na timba ng tubig. Si Alejandro. Ang kaniyang mga galaw ay mas mabagal na ngayon at may mga guhit ng pilat sa kaniyang mga braso na kailanman ay hindi na mabubura. Mga alaala ng kaniyang huling sakripisyo sa gitna ng apoy. Hindi sila muling nagpakasal ni Althea. Pinili ni Althea ang isang buhay na malaya sa anumang tanikala ng obligasyon. Ngunit pinayagan niya si Alejandro na manatili bilang isang ama. Ang kanilang ugnayan ay hindi na binuo ng romantikong ilusyon, kundi ng respeto at pagtanggap sa mga pagkakamaling nagawa. Althea, ang tawag ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inihanda na ang hapunan sa loob. Ang paborito mong sinigang na hipon. Nangiti si Althea, isang nangiting hindi na pilit. Ang amoy ng sinigang na dati ay nagpapaalala sa kanya ng pagtataksil. Ngayon ay isa na lamang simpleng ulam na nagbibigay ng init sa kanyang sikmura. Salamat, Alejandro. Mauna na kayo ng mga bata. Susunod ako. Pinagmasdan ni Althea ang kanyang refleksyon sa tubig na humahampas sa kanyang mga paa. Naitanong niya sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang lahat? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang unti-unting pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya. Ito ay para sa kanyang sarili upang hindi na siya maging bilanggo ng kaniyang sariling galit. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagbagsak ng mga Del Rosario, kundi ang kakayahan niyang tumayo nang matuwid nang wala ng kaba sa kaniyang dibdib. Nakatanggap siya ng isang liham mula sa Europa, kamakailan lamang. Wala itong nakasulat na pangalan, ngunit alam niyang galing ito kay Gabriel, isang larawan ng isang payapang hardin sa Pransya ang kasama nito. Ang kaniyang kapatid sa ama ay nahanap na rin ang kaniyang sariling langit, malayo sa mga anino ng mansyong kaniyang kinamuhian. Ang katarungan ay naging ganap na dahil ang bawat isa sa kanila ay nahanap na ang kaniyang tamang lugar sa mundo. Si Isabella naman ay nabalitaan niyang nagtatrabaho na sa isang maliit na charity foundation, malayo sa karangyaan at mga flash ng kamera. Ang karma ay hindi laging kamatayan. Minsan, ito ay ang pagpapaalala sa iyo ng lahat ng bagay na kinalimutan mo nung ikaw ay nasa itaas pa. Huminga ng malalim si Althea. Nilalanghap ang lahat ng pag-asa na hatid ng bagong yugto ng kaniyang buhay. Ang Lumina Health ay patuloy na lumalago, hindi lamang bilang isang kumpanya, kundi bilang isang kanlungan para sa mga inang tulad niya na minsan nang itinapon at kinalimutan. Ang kaniyang tagumpay ay hindi na sinusukat
sa dami ng kanyang pera, kundi sa dami ng mga buhay na kanyang nabigyan ng bagong simula. Ang aral na kanyang natutunan ay simple. Ang pag-ibig ay maaaring maging mitya ng iyong pagkawasak, ngunit ang pagmamahal sa sarili at sa iyong mga anak ang siyang magiging pundasyon ng iyong muling pagbangon. Ang bawat luha ay naging perlas at ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katapangan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang pamilya, naramdaman ni Althea ang huling sikat ng araw na humahalik sa kanyang balat. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw ay may kasunod na isang mas maliwanag na umaga. Ang katarungan ay nakamit na, ang kapayapaan ay nahanap na, at sa wakas, ang reyna ay tunay ng malaya.